itutuloy-tuloy na po natin yung ating pag-aaral na ito. Tama? Ngayong umaga, tatapusin po natin ang mga kaganapan na po hanggang sa pagbaba ng bagong Jerusalem. Balikan natin. First Advent is the process. Marahan. Ang dala niya, pag-ibig. Andiyan yung ating John 3:16. Then, andyan din yung Romans chapter 5 verse 8. Ipinalaban ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo nung tayo mga makasalanan pa. Diba? Ang Second Advent, bigla, kisap mata. Ang dala niya ay katapatan sa bahagi ng pagtupad sa kanyang pangako. Sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Okay? Pagtupad po yun sa kanyang mga pangako. Pero bago po maganap ang Third Advent, na po, papasok muna yung tribulation period. Kaya ang inantay natin yung rapture, Second Advent. Pag-rapture, saka papasok ang tribulation period. Na po? So, mauna muna yung kapighatian. Kaya nga sa ngayon, nakaumang na po yan. Na po, nakaumang na lahat yan. Na po, preparasyon. Kasi sa atin, bigla lang tayong kukunin Pero yung bahagi ng tinatawag na paghahari ni Antikristo, nakaumang na po yan ngayon. Marami na yan ang mga lumilitaw na sinasabing, una, bulaang propeta na nagdadala ng mga maling aral. See? Natadadali nila sa kanilang sarili. Yung mga bulaang propeta na yan. Itataas ang kanilang sarili. Kaya marami ngayon, makikita mo yan. Jacket lang nila, ang daming nabubuwal. Tingin nila, kaya mayroong nagsabi sa akin noon. Sabi niya, Pastor, bilib ako kay kapatid na ganito, kay pastor na ganito. Sabi niya, isang kumpas lang yung kamay niyang ganyan, nangabuwal lahat. See? Sabi ko nga, dahil pa niya Panginoon Kristo sa panahon noon. Na po? Okay? Ano man, na makita lang natin dyan, mapagkikilala natin kapag inilagay niya ang sarili niya na nasa kanya ang sentro ng lahat. Na po? Bula ang propeta po yun. Hindi pa lang po makapag full blast operation si Antikristo kasi may pumipigil pa sa kasalukuyan. May pumipigil pa po yan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 8, basahin natin Puro tayo talata ngayon Gagamit tayo ng lahat ng talata para makita natin yung buong katotohanan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 38, 3 and 8. Huwag kayong papadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng suwail. Sino nyo Yung sinasabi po ritong darating na araw ng Panginoon, the day of the Lord. Ano po, mamarkahan natin yan mamaya. Okay? Laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Verse 4, itataas niya ang kanyang sarili
at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Sa panahon po yan, ang kapigatian, tribulation period. Verse 5, hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Okay? Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Okay? At alam niyo kung ano yon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Okay? Verse 8. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan. Andiyan na po lahat yan. At mananatiling ganyan hanggat di naalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, verse 8, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail, bubugaan niya na ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Okay? So makita natin, bakit hindi pa forma si Antikristo, ang suwail, ang diablo o ang bulaang propeta, kasi may humahadlang pa. Alam niyo sino humahadlang? Ang sabi diyan, may humahadlang pa. 1 Thessalonians 5, verse 4 to 5. Ito yung binasa natin kanina, di ba? Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon at darating na parang magnanakaw. Subject tayo dyan. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi, unang dilim. Pansinin niyo yung kalagayan. Ngunit, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot. See? Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo, maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Ito yung subject na inaantay natin. Buhay man tayo o patay, yun ang pinakaantay natin. Babalik ang Panginoon Kristo doon sa mga anak ng liwanag, hindi ng kadiliman. Yan ang dyan. So makikita po natin, sa verse, ito po yung mga pumipigil. Andito po pa po tayo na mga anak ng Diyos. Kita nyo? Andito pa tayo. Ang sinasabi ng Ephesians 1:13, verse 14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. See? Tayo po ang babalikan ng mga hinirang, na mga mayroong tatak. Ito po yung subject ng rapture. See? Ayan. So, hindi pa nagaganap ang rapture. Pag naganap ang rapture, papasok. Tayo po ang nagiging hadlang. Tayo ang nagiging pumipigil para hindi pa makapasok yung kapighatian. Kasi andito ka pa Andito ka pa. Now, verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. See? Anong pangako? Yung tayo makasama niya. Yun. Okay? So, 1 John chapter 3, verse 2. Ito po yung pumipigil. Andito ka pa. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, yan ang pinakasampo natin. Yung pagdating ng Panginoong Kristo. Tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino siya talaga. See?
Hindi pinakikita sa atin, hindi pinabangan sa atin para makita natin yung lahat ng mga tribulation, mga magaganap sa sanglibutan. Hindi yan. Ang pinabangan sa atin para makita natin yung kalwalhatian ni Kristo na darating sa atin ayon sa kanyang pangako. Ano po? Now, hindi pa tayo nagsisimula. Introduction pa lang po yun. Ano po? So, pagkatapos po, pagbatak ng Panginoon sa lahat ng kanyang iglesia, magaganap po yung kapigatian. 7 years tribulation period na sa pakiramdam ng tao, wala nang katapusan. Pagkatapos po niyan, saka lang magaganap, after ng 7 years tribulation, saka lang magaganap yung third advent. Yan yung ating pinag-aaralan. Kaya hindi natin matuloy-tuloy. Kasi may intermission. Yung intermission na yan, yung 7 years tribulation. Pag natapos na yan, saka papasok yung tinatawag na day of the Lord, araw ng Panginoon. No? Yun, saka papasok po yun. Doon magaganap ang bahagi ng puot ng Diyos. No? Kaya iiwan po natin muna yung kapighatian. No? Kasi nakapagitan ng pagkapigatian 7 years. Para lang may tuloy natin yung ating pag-aaral sa third advent. Kukunin nyo? Babalikan na lang natin yung panahon ng kapighatian. Yan. Okay po? Okay? Tayo manalangin. Amang Banal, maraming pong salamat muli. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Samahan mo po kami. At pagkalap sa amin ang ganap na kaunawaan, Diyos, sa bahagi ng nakasulat, Panginoon, sa iyong banal na salita, na makita namin, Panginoon, ang bahagi ng pagkakasunod-sunod na magaganap hanggang sa mga huling araw. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin at patuloy, Panginoon, na basbasan mo po kami lahat. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Pasimula po tayo. Matthew chapter 24. Yan na. Pagkatapos ng kapighatian, after tribulation period, sa mga araw ngayon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Tuloy. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Verse 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. See? Nakita po ninyo? After tribulation period, ano po? Darating ang ating Panginoong Jesucristo. Diyan po. Sabi diyan, hindi pa rin po ito nawawala yung impact ng kapigatian, no? Na naranasan ng tao sa sanglibutan. Nandun pa. Pero naiiba po ang tanawin ngayon na makikita nila. Naiiba. Darating ang Panginoon Jesucristo bodily. Tanda natin. Nung kunin tayong ganyan, iglap lang, kisap mata. Walang nakakala, maliban yung mga anak ng Diyos. Yun lang. Kaya ang sinabi kanina sa responsibility natin, hindi na kayo anak ng kadiliman, anak kayo ng liwanag, kaya hindi kayo mabibigla. Di ba? Pagdating ng Panginoon Jesucristo, kasi inaasa na natin yon. No? Pero ito, bababa siya, aapak sa lupa. No? Sa panahon ng rapture, doon lang siya sa ere. First Thessalonians chapter 4 verse 17. Wala yan dyan, kapatid, ano? Wala yan dyan. Hindi ko nalagay. Andun lang siya sa ere.
sasalubungin tayo. Okay? Now, darating ang Panginoon Kristo madili, bababa at aapak sa lupa na ang dala-dala niya puot ng Diyos. Hindi na ito pag-ibig. Hindi na ito pangako. Hindi na. Kundi puot ng Diyos doon sa mga binigyan ng tsansa ng kapigatian para mga pagsisi, kumilala sa Kanya, pero nanatiling matigas ang puso. Kaya pag tinignan nyo yan, makikita nyo, yung huling yugto ng kapigatian, Revelation chapter 16, verse 21. Nandiyan ba, kapatid? Ayan. Umula ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ng mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakapangingilabot na salot na ito. Yan sa mga huling bahagyan ng salot sa 7 years tribulation. Pero makita niyo yung reaksyon ng tao. Sa halip na magsisi, kumilala sa Diyos, andun pa rin yung bahagi ng kanilang tinatawag na paglapastangan, no? Panlalait sa Diyos. Ganon pa rin. Kaya ito, sabi nga, wawakasan ng Diyos ng Panginoon Kristo ang lahat ng kasamaan ng tao. Ang sabi ng ating binasa, magkakaroon ng cosmic disorder. Yung buong kalangitan. Ha? Buong kalangitan. Magdidilim. Mismo yung araw. Nangyari na ito sa panahon ng Ehipto. Nung gustong pakawalan ng Diyos ang kanyang mga hinirang na mula sa pagkaalipin. Na po? Magdilim. At pagkatapos, ang sabi riyan, hindi liliwanag maging ang buwan. Dito sa atin, inabangan natin yan. Pag sinabing in-announce sa TV, na ganito, magkakaroon ng solar eclipse, ano? Ang dami nang nakaabang. Pero dito, makikita nila, magdi-display yung kalangitan ng lahat-lahat ng mga kaganapan na hindi pa nasasaksiyan ng tao simula na siya'y maging tao. Ang sabi diyan, malalaglag sa langit ang mga bituin, magdi-display ng fireworks ang buong kalangitan upang sa pamamagitan nito i-celebrate ang bahagi ng pagdating ng isang makapangyarihan. Hindi mo kayang tingnan to sa ganitong kaparaanan. Dapat nating tandaan na yung ganitong kapanahunan panahon na po ito ng Diyos, panahon ng kapangyarihan ng Diyos na hindi na kayang hadlangan ng tao. No? Sabi diyan, mayayanig ang buong kalawa, universe, at kasunod doon ang paglitaw ng anak ng tao, ang ating Panginoon Kristo. Taglay ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Dito po, walang may kukubli sa mata ng tao. Lahat makikita nila. Na po? Yung pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ng talata, iiyak ang lahat ng bansa sa buong daigdig dahil masasaksiyan nila dumarating ang Panginoong Kristo kasama ang kanyang buong hakbo ng kalangitan. Mayroong mga interpret na kasama yung mga Kristiyano dyan. Wala po. Hindi tayo kasama dyan. Tayong mga na-rapture, iba po yung tinatawag na hukbo o mandirigma ng ating Panginoon Kristo. Marami po yan. Kaya pag binasa niyo yung Hebrew chapter 12, verse 22, ang laman ng langit, hindi mabilang na mga anghel. Outnumbered. Sila po yung mga hukbo na makalangit. Na po? Ayan. Datapwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Hindi yan mabilang. Napakarami niyan.
Hindi sila gagamit ng mga taong iniligtas na na-rapture. Puro mga anghel yan ang kikilos dyan. Na po? Yan. Kasi mayroong mga ganon nagsasalita na kasama bababa ang mga anak ng Diyos, hindi tayo kasama dyan. Na po? Yan. So, ang sabi dyan, makikita ng lahat na dumarating at bumababa ang Panginoon Kristo kasama ang buong hukbo ng kalangitan. Na po? So, hindi na po ito yung tinatawag ng mga spaceships, rocket ship, Star Wars, makikita mong gumuguhit ng mga ganon. No, hindi na yan. Dala na ng tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Na po? Verse 31, Matthew chapter 24, verse 31, susuguin niya ang kanyang mga anghel na mandirigma, pansinin niyo, sa apat na sulok ng mundo, mula east, west, north, south, lahat ng yan, titipunin ang lahat ng mga hinirang na ito, na dinatna ng tribulation period, pero hindi tumanggap ng tatak o sumamba kay Antikristo o maging sa kanyang larawan na nagsasalita. Ang larawan ni Antikristo yan, nagsasalita. Umutos na sambahin siya. Pag-aralan natin yan sa panahon ng kapigatian. See? Kung ditong hindi nagsasalita, hindi pinapasan dyan, niluluhuran, hinaagkan, nilalagyan ng pagkain. Di lalo na yung nagsasalita. See? Sa panahon na yan. Kabaga-baga mga tao. Now, upang ihanda sa isang malaking labanan kontra sa Diablo, kay Antikristo at sa bulaang propeta. Tandaan niyo, sa panahon ng tribulation period, meron pong tatlong unholy. Ang Diablo, pag-aralan natin sa mga susunod. Si Antikristo at ang bulaang propeta. Titingnan natin, pag-aralan natin kung saan-saan sila galing. No? Makikita natin dyan. Okay? Now, ito po yung kanilang larawan. Revelation chapter 19, verse 11 to 16. Poot ng Diyos. Yan na. Kita't katiting, walang pag-ibig. Ha? Pagkaraan ito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Tandaan niyo yung kabayong puti na yan. Ha? Meron lilitaw na kabayong puti rin, na may sakay rin na nakaputi, na may corona rin. Ha? Isang kabayong puti, ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. No? Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakalam ng kahulugan noon. Okay? Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malilinis at puting lino at nakasay rin sa mga puting kabayo. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Tandaan niyo, ang Panginoon Kristo, mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisahan ng ubas ang alak ng puot. Okay? Ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay? Yan po. Ang dala-dala niya, taglay niya, puot ng Diyos upang wakasan ang kasalanan sa sanglibutan. Ano po? Yan po. Kaya sa susunod, 2028, ang dami na namang magtatakbo na maraming mga ngako, tatapusin ko yung ganito, tatapusin ko yung ganyan, huwag kayong maniwala. Hindi matatapos ang kasalanan sa mundo hanggat hindi dumarating ang ating Panginoon Kristo. Now,
Ito po yung kanilang pagtitipon. Ito po yung mga bahagi. Ano po? Revelation chapter 16, verse 13 to 14. Kaya dito pinag-aaralan po natin, puro talata. Ano po? Kahit hindi na po magpaliwanag, makikita po natin yung mga kaganapan. Verse 13, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta. 3 persona po yan. Ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Tuloy. Ang mga ito'y mga espiritu na mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. The day of the Lord. Yan ang tinatawag na pakikidigma. Ano po? Okay? At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na sa wikang Hebreo na Armageddon. Narinig na niyo yung tinatawag na Battle of Armageddon? Ha? Battle of Armageddon, digmaan sa isang lugar po yan. Megiddo, kung tawagin. Diyan ginaganap yung mga unang labanan nung araw. No? Sa lugar na yan, napakalawak niyan. Kaya nakikita nyo sa mga pelikula, yung mga dumadalong na mga nakakabayo naglalabanan ng no? Yan, Megiddo. No? Malapit yan sa Israel. So, ang tawag ngayon dyan, the Battle of Armageddon. Puwersa ng mga banal, laban sa puwersa ng kadiliman. Ano po? Now, ang makikita po natin, ang resulta po niyan, ang tawag po dyan, the day of the Lord. Revelation chapter 19, verse 17 to 21. Verse 16, may verse 16 ba yan? Yung kaninang binasa natin. Revelation chapter 16, verse 16. Yan. Okay. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapatong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa ipapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong templo, naganap na. See? Tuloy. Kumidlat, tumulog at lumindol na napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Nahati sa 3 bahagi. Yan ba? Yan ba, kapatid? Okay. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula. Parang hindi ito. Ano bang Anong chapter na nakalagay dyan? Revelation chapter 19, verse 17 to 21. Tama ba? Nahati. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod. Yung tinutukoy po dyan, yung Rome, yung Roma na kinalalagyan ngayon. Ha? Tama ba yan? Tama? Hindi yan, kapatid. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya sumisigaw ng malakas na tinig. Yan. Tama yan. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumabas sa bibig ng yaong nakasakay sa kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog sa mga laman nila. 21 na yon. Makita po natin. Yan po yung resulta ng Battle of Armageddon. Ano po? Nangawasak lahat, nangamatay lahat. Na po? Now, yung dalawa po dyan, lahat-lahat po yan, pinatay. Ano po? Sa tabak. Ano po? Pero yung dalawa, sino to? Antikristo at yung bulaang propeta, buhay na inihagis
doon sa bahagi ng tinatawag na second death. Bukod dito tandaan nyo nasa Bible yan iba yan. Iba pa yan sa tinatawag na lugar na naalala nyo yung mayaman na nandun kay Lazaro. Luke chapter 16, verse 24. Ang sabi niya, Amang Abraham, suguin mo si Lazaro na isawsaw ang kanyang mga daliri sa tubig at ipapatak sa aking dila sapagkat naghirap ako sa apoy na ito. Iba po yung lugar na yon. Yun ang tawag doon, Hades. Impyerno na rin sa atin. Pero ito po, yung itinapon dito, yung dalawa, sila ang kauna-unahang laman yan. Nung lugar nang yon. Wala pa. Sila pa lang. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. The second death. No? Sila pa lang ang unang laman yan. Yung lahat ng mga kasama nila na pinatay, na po, mananatiling patay po yun. Hindi po yun babangon. Babangon lang po yun sa panahon na kung saan haharap sila. Bubuhay na lahat-lahat ng mga nangamatay sa dagat kung saan-saan. Sabay-sabay lahat yan. Simulang itatag ang sanglibutan. No? Pati yung sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, lahat-lahat na yan sabay-sabay na babangon. Na po, para humarap sa trono na puti. Nakukuha natin? Saka pa lang sila. Mabubuhay lahat. Pero ito, dalawa lang ito na inilagay doon sa tinatawag na ikalawang kamatayan. Nakukuha ba natin? Okay. Now, ang sabi doon, pinatay sa tabak na ating Panginoon Jesucristo. No? Pinatay lahat sa pamagitan ng tabak. Ano yung tabak na yon? Baka nasa isip natin, mahabang espada. Kaya, ganyan ba? Pag binuksan niyo yung Hebrew chapter 4, verse 12, makikita niyo kung anong tabak yan. Buhay. Salita ng Diyos. Buhay. See? Kung paano naganap ang lahat ng bagay. Nagkaroon. Nandun ang kapangyarihan. At nagkaroon sa creation. See? Buhay yan. Kanina nabasa natin diyan Di ba sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, nabasa natin diyan. Anong ginawa ng Panginoon? Binugahan lang niya ng kanyang hininga. See? Ayan. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba na sa magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng tao. See? Yan po yung buhay na salita ng Diyos. Yan po yung tabak na nandun sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 8, makikita natin yan. Andyan din yung tinatawag na buhay na kanyang hininga. Yan. Malalantad na ang suwail, ngunit pagdating ng Panginoon Diyos, papatayin niya ang suwail, bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig. See? Hindi po yan tabak na espada. Hindi. Napapatay sa kanila lahat. Na po? Now, pagkatapos po niyan, maihagis na yung dalawa, tatlo sila na hinanda sa digmaan, matitira si Satanas. Di ba? Ikukulong siya sa bottomless pit. Balon. Revelation chapter 20, verse 1 and 3. Ayan na. Ikinulong sa bottomless pit. Pagkatapos ito'y nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadina at ang susi ng napakalalim na hukay. See? Sinong gaba niya? Ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o Satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ano pa?
Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay. Saka isinara, tinataka ng pinto nito upang hindi siya makapandaya sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Yun lang ipagkakalob sa kanya doon. Ikukulong siya sa loob ng 1,000 years. Pagkatapos lilinisin ng Panginoon ang lahat itong sanglibutan pong ito. Verse 4, Revelation chapter 20, verse 4. Ayan. Bubuhayin muli ang mga martir ng tribulation. Okay? Bubuhayin ng Panginoon si Kristo itong mga martir na ito. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo, kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasi, yung mga pinagpapatay sa panahon ng tribulation period. Pagdating ng ating Panginoon Kristo na magtatatag ng kanyang millennial kingdom, pagbubuhayin niya ito, yung mga martir na ito. Ito karamihan dito hinirang po niya, kababayan niya, mga Hudyo. Yan ang kanyang bubuhayin po dyan. Isipin po ninyo, ilagay po ninyo yung kaisipan ninyo, gaano katagal, gaano kahaba ang 1,000 taon? Di ba? Edad ng tao dito, matagal na, 100 years. Pag mga ganong edad, hinahawakan mo na lang yung kamay, pinipisil-pisil, wala nang kamalayan. Pangkaraniwan na, 60, 70, 80, kung meron pa, 90. Tapos yan, wala na. Laban mo si 1,000 taon. Okay? Andiyan na. Hindi nyo naisip yung Panginoon. Sa 1,000 taon, kasama. Wala nang kasalanan. Wala naman daraya. Yung dalawa, nandun na. Yung isa nakakulong. See? Kapayapaan. Sa buong kalupaan, lahat, buong mundo. Walang pagnanakaw, walang pagpatay, walang drugs, lahat ng uri ng kasalanan, wala na. Isang bagong gobyerno na pinatatakbo ng ating Panginoon Kristo. Nandun yung kapayapaan, nandun ang kasaganaan, nandun ang lahat. Wala ka nang hanapin. Wala nang karamdaman. Wala nang kamatayan. Kasama mo yung source na pinagmumula ng buhay. See? Napakaganda. Kung abutin natin ito, na makasama ka. Kaya lang, wala na tayo. Nandun na tayo. Binata ka na. No? Kasaganaan, kapayapaan, kaligayahan na wala ka nang hahanapin pa. May narinig ako, ito nun ng kailan. Sabi ng isang pastor, hindi lahat ng patay bubuhayin. Dito magaganap sa Revelation chapter 4. Natawa ako. Sabi kong ganyan. Kilala ko pa naman yung pastor. Kaibigan nung namatay. Kaibigan niya, nung namatay ni Pastor James. Hindi lang kami nakapag-usap Sayang kasi papatuloy siya sa ganung paniniwala. Siyempre, kakalat din niya. Di ba? Pero mo dito mo ilalagay ngayon, yung lahat nabubuhay na mga patay. Samantalang mayroon na pong 3 na naganap na pagkabuhay. Yung una,
ang ating Panginoon Kristo, Mark chapter 16, verse 6. Andiyan yan. No? Pangalawa, yung mga nasa sinapupunan ni Abraham. Matthew chapter 27, verses 51, 52, 53. Ha? Pangalawang pagkabuhay yun, yung mga nandun sa sinapupunan ni Abraham. Kasama na yung si Lazaro. Pangatlong pagkabuhay, yung panahon natin, ngayon. Sakaling dumating ang Panginoon Kristo, ngayon o bukas, babangon yung mga patay na nariyan lahat sa lahat ng sementeryo na nakay Kristo. Yan ang pangatlo. 1 Thessalonians chapter 4, wala yung kapatid yan. Wala, ano? Chapter 4, verses 13 to 16. Andyan yan, pangatlong pagkabuhay. At tinignan mo ba? Ito. Verse 13. Yan, hanggang 16. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangangatulog, patayan. Sa isang Kristiyano, kamatayan, pagtulog. Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Tuloy. 16. Nabasa ko na ba yung 15? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangauna sa anumang paraan na sa nangatutulog. Maunang babangon ng mga patay. Susunod lang tayo na agawin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit at may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. See? Verse 17. Tuloy natin. Verse 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Sa ere lang yan. Hindi siya bababa. No? Sa panahon ng rapture. Ito pinag-aaralan natin, bababa siya rito. Badili. Makikita ng lahat. No? Yan. Bababa siya rito. Okay? Now, pagkalipas ng 1,000 years, Revelation chapter 20 verse 7, palalayain si Satanas mula sa pagkakabilanggo. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Yan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ang Gog at ang Magog, titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikiligba. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa dalampasigan. Sabi ko nga bisita ako na taga Belgium, 3. Dinala ko sa Banol. Pagkatapos, parang hindi sila satisfied. Sabi niya, Pastor, sa amin, pag sinabi mong beach, sabi nga yan, 6 to 7 kilometers. Puro beach yan. See? Ay kung doon kukunin, yung dami na makukuha ng Diablo. See? Gaano karami? Yung titikwas. No? Para lang muli naguluhin ang buong sanglibutan. Ano po? Yan. Binanggit lang po dyan, Gog at Magog. Nakukuha ba natin yung Gog at Magog? Kung sino? Hindi. Kasi yan ay pinakita ni Juan.
sa Revelation. Sino si Gog? Sino si Magog? See? Maraming ignorante diyan. Hindi alam kung sino ito. Si Gog po ay isang hari. Ha? Na hari ng Magog. Yung Magog, isa pong lugar na nasasakupan ni Gog. Yan. Pinaghaharian niya yung Magog, yung Meshech at Tubal. Yung mga lugar pong yan. No? Isa siyang king. Isa na dyan sa madadala niya, ang Persia, Ethiopia, ano pa? May isa pa, marami pa. Persia, Ethiopia, at saka, tingnan nga natin. So, hayaan po natin na ang Biblia ang magpaliwanag niyan, ha? Ang Biblia magsasalita niyan para matuklasan natin si Gog at si Magog. Kasi ito lang inilarawan ni Juan. Pagkatapos niyan, wala na. Sindami ng buhangin. Ha? Tingnan natin, Ezekiel, chapter 38. Ipinakita ni Ezekiel, chapter 38, para makita po natin, maraming hindi nakakaunawa niyan. Pasimula tayo ng verse 1 hanggang 6. Yan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog, at hari ng mga bansang Meshech at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshech at Tubal. See? Patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga bayo na nasa hustong kasuotang pandigma, may pananggalang at tabak. Verse 5, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya. Yan po, yung mga lugar na yan na makukuha ng Diablo sa panahon ng kanyang pagsakada nung siya'y palayain. Ha? Yan. Ethiopia at Libya, napawang may pananggalang at nakahilmet. See? Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang hukbo at ang Bet Togarma hanggang sa dulong Hilaga, pati ang buong hukbo nito at ang kalalakihan ng marami pang bansa. See? Pansinin nyo, marami pang bansa. No? Then, hanggang 10. 6, verse 18. Talon po tayo para makita natin yung larawan. 18 hanggang 23. Verses 18. Kunin lang natin yung mga importante. Diyan din sa chapter na yan. Verses 18. Sa chapter na yan, tutuloy mo lang sa verse 18 hanggang 23. Ezekiel, chapter 38. Kasi maliwanag, may pinakikita dyan. Yung sindami ng buhangin. Wala ba? Nagsasalaysay na yan. Yung mga talata na nagsasalaysay na ng mga kaganapan. Kasi kay Juan pinakita lang niya. Yung paglaya ng Diablo, yung kanyang pag-ikot sa lahat ng sulok ng mundo, hanggang doon lang. Na nakakalap siya ng sindami, ng buhangin sa dalampasigan. Ito, ngayon. Pagdating ng araw na yon, kapag sinadakay na ng Gog ang Israel,
Sinin niyo, aabot na sa sukdulan ng aking puot, at sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. Pansinin niyo, tuloy. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki at maliit. Ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay gugu, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Tuloy. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila-sila'y, ayan na, sila-sila na mismo ang magpapatayan. Reverse ng Diyos yung bahagi ng kanilang kaisipan. See? Sila-sila mismo, yung dami na yan na tinutukoy sa Biblia, sila-sila mismo ang siyang magpapatayan. No? Magtataga. Paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay paulanan ko ng buhawi, malalaking yelo, ng apoy at asopre. Kaya makikita mo doon, uulan ng apoy. Papatayin silang lahat. No? Okay? Now, tuloy natin. Chapter 9, verse 6 hanggang 10. Ezekiel chapter 39, verse 6 hanggang 10. Yan. Lilika ako ng sunog sa Magog, lugar yan. At sa baybayin ng dagat, ang lugar na hindi dating nakakaranas ng gulo, sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Ipakikilala ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di ko na pababayaang malapastangan ito. Sa gayoy makikilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sinabi ni Yahweh, dumarating na ang araw ng kaganapan ng mga bagay na ito. Pagkaganap ng mga bagay na ito, ang mga tagalunsod ay lalabas ng bayan upang gawing panggatong ang makapal na gamit pandigma, pananggalang, pana, palaso, punyal at sibat. Ang daming ito ay magiging sapat panggatong sa loob ng 7 taon. See? Sa dami na yan. Singkapal ng buhangin. Lahat ng yan. Then, hindi na sila kailangang mangahoy sa bukid o sa gubat. Ang mga sandatang iyon na ang kanilang igagatong, ang mangyayari sasamsaman nila ang sanay mananamsam sa kanila. Ang Panginoong Yahweh ang may sabi nito. Sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel. Ang libis ng manlalakbay sa silangan ng dagat na patay. Doon siya ililibing kasamang makapal na taong kasama niya. Ang libingang ito'y tatawagin libis ng hukbo ng Gog at lilihisa ng mga manlalakbay. Okay? Sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang 7 buwan bago mailibing ng mga Israelita ang lahat ng bangkay. Lahat ng tutulong sa paglilibing ay pararangalan sa araw ng aking tagumpay. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagkaraan ng 7 buwan, magtatalaga kayo ng isang pangkat upang patuloy na maghanap at maglibing ng mga kalansay na hindi pa naililibing para malinis ng lubusan ang lupain. See? Sinawa sa kanila ang makakita ng kalansay, lalagyan niya iyon ng tanda hanggang hindi nadadala sa pinaglibingan kay Gog at sa kanyang mga kasama. Okay? Isang malapit na bayan ay tatawaging ang hukbo ni Gog. Gayon ang gagawin ninyo upang ganap na malinis ang lupain. Okay na? Verse 16. Okay. Yan po. So, makita po natin. Ano po? Now, ang kasunod po niyan, yung paghuhukom. The judgment. White throne judgment. Ito na. Yung pagbuhay sa mga patay. Si Satanas kasama ng inihagis doon. 3 na sila ngayon.
na nandun sa tinatawag na ikalawang kamatayan, na apoy na nagmumula sa asopre. Then, ito na, pagbuhay sa lahat ng mga patay. Sa pool na malikha ang sanglibutan. See? Sa pool na magkaroon ng tao sa sanglibutan. Andyan na yung mga bahagi na mga taong nilinis sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noah, nung bamaha ito. Walang naligtas doon, pamilya lang ni Noah, 8 tao. Andyan na. See? Sa pagbuhay pong yan, pansinin niyo, mga minamahal, kung paano naganap po sa atin yung tinatawag na rapture, kahit na yung mga nasa libingan, na po, magkakaroon ng tinatawag na magsasanib muli yung katawan sa kaluluwa. Buong buo yan, mararanasan yung sakit. Ganyan din po, maging sa bahagi ng pagkabuhay nito, sa uling pagkabuhay. Na po? Mararanasan nila, buong buo yan. Anong sabi dyan? Yung dagat, magbibigay ng kanyang patay. Huwag natin sabihing abo na yan. Kasi makarami ngayon, uso na. Umiiwas sa bahagi ng gastos, no? Pero maglalamay ka dyan, gabi-gabi, pagkatapos, ang laki ng gastos niyan. Kaya ang karamihan yan, 30,000 lang. Magbabayad na lang sila, sunugin na lang. See? Tapos ilalagay na lang sa isang garapon. Ang karamihan dyan, ang iba umakyat yan, may sinasabog sa dagat. Ang iba umakyat sa bundok, sa matataas. Pagkatapos sasabog yung abo, kasama sa hangin. Ano mang klase yan na sumabog na powder, babalik at babalik yan sa kapangyarihan ng Diyos. See? Haharap at haharap sa luklukan ng puting luklukan na ang nakaupo ang ating Panginoon Kristo pa rin. Ha? John chapter 5 verse 22, ang ating Panginoon Kristo. Ayan. Si Jesus ang nakaupo, ang hatol. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay binigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Siya pa rin. Siya nakaupo sa judgment seat of Christ sa panahon ng pagsusulit nating mga mananampalataya. No? Nandun sa langit. Habang nagkakaroon ng tribulation period dito, tayo naman nagsusulit doon. Then, siya pa rin ang uupo dito sa white throne judgment. See? Siya pa rin ang haharap sa lahat. Bubuhay ng lahat na nangamatay. Una, sa dagat. Alam ba ninyo na may mga libingan sa ilalim ng dagat? Hindi pa yan nakakakita. May mga kultura rin na yung kanila mga patay lalagay sa balsa, tapos lalagyan ng mga patong-patong na gatong, pagkatapos sa kanila lalagyan yung kanilang patay, no? Ipadalaot, sabay sunog sa laot. Ganyan. Yung mga pirata, hinuhulog lang sa dagat. Ganon lang ang paglilibing nila. See? Unang-una dyan, ang sabi ng Dro, tingnan natin. Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Ayan. Paghuhukom. White throne judgment. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho na ang lupa at langit. Pansinin niyo, ha? Wala nang lupa at langit, ha? Mamaya, madadaan natin din. Hindi pa tayo tapos. Yung kanina. Trono puti at ang nakaupo doon. Naglaho na ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Okay. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, naging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Aklat yan ng mga gawa, aklat ng kanilang mga ipinamuhay. Iniluwa ng dagat, pansinin yung 3 lugar. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. See? Iniluwa din ng kamatayan ang daigdig na, ang kamatayan. Iniluwa ng din ang kamatayan. Yung lahat ng mga nandyan.
sa buong mundo. Yung tinatawag na sementeryo, no? Ng kamatayan. Iniluwa din nila lahat ng yan. At yung daigdig ng mga patay. See? Saan yan? Yung lugar na binabaan ng ating Panginoon Kristo. Naalala niyo? Namamatay ang ating Panginoon Kristo? 1 Peter chapter 3 verse 19 to 20. Bumaba ang ating Panginoon Kristo doon. No? Pagkatapos sinumbatan niya yung lahat ng mga nandoon sa daigdig na mga patay. Yung panahon ni Noah. Pero dito, lahat-lahat ng panahon, sa pool ng itinatag ang sanglibutan. Lahat ng walang Kristo, lahat ng walang pananampalataya sa Diyos, andyan yan lahat. Diyan lalabas yung lahat ng mga katuwiran. See? Sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23, andyan yan, 22-23, Panginoon, kami nagpagaling. See? Ano sabi doon? Sa panahon ng paghuhukom. Magsasabi sila, Panginoon, kami nagpagaling, kami ng ganito, gumawa kami ng mga kababalagan sa harap mo. Pero ano sabi na pa yan? Magsilayo kayo. Kayo mga hindi ko mapagawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. See? Diyan yan. Diyan marami mga tuwiran. Panginoon, ako naman ganito. Pamilya ko, Panginoon, Kristiyani. Oo. Ang tanong, siya. See? Panginoon, ako ganito. Lahat-lahat, yung pamilya namin, araw-araw, linggo-linggo, nandyan sa simbahan. See? Huwag tayong naku po, mahirap mag-akala sa katagang Kristiyano. Marami dyan, nagiging Kristiyano, tawag nila sa kanilang sarili, mga Kristiyano, dahil sa mayroon silang relihiyon. Ang relihiyon, ang Kristiyano, ay hindi po sa pamamagitan ng relihiyon. Ang Kristiyano, sa pamamagitan ng relasyon mo kay Kristo. Kaya marami yan dyan. Na yan din ang kanyang iniyaon, saan yan? Sa mga espiritong nasa bilangguan. Yan po sa daigdig ng mga patay. Ano po? Sa verse, tuloy mo na, verse 20. Ayan na, ang karugtong na kanina. Hinatulan ang mga patay sa kanilang mga gawa. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Ito mga naiwan na sa panahon ng rapture, sa panahon ng paglilinis na lahat. Mga naiwan na po yan. Na po, buksan sa kanila, plain na pakikita ng Diyos na wala silang pangalan, maging sa aklat ng buhay. Bubuksan maraming aklat ng kanilang mga gawa. Ano po? Sabi diyan, hinatulan ang mga patay sa kanilang mga gawa. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. Okay? Yan lang ba? Hanggang ano tayo? Hanggang 15. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. Verse 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya. See? At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Tandaan ninyo, may mga namatay sa dagat, hindi kasama dyan. Yung mga namatay sa dagat na anak ng Diyos, kasama yun sa rapture. Yung mga maiwan lang dyan, yung walang relasyon sa Panginoon. Verse 14. At ang kamatayan at ang Hades, yan, kita nyo? Daigdig ng mga patayan, Hades, ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. See? Nakita niyo yung Hades na kinalalagyan ng mayaman? Na po? Hindi pa yun.
hinango doon yung lahat ng mga nandun, itinayo sa harapan ng white throne judgment, at pagkatapos mahatulan, inilagay sila dito sa tinatawag na second death. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Verse 15. At kung ang sinuman ay hindi na susumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Okay? 16. At nakita ko ang isang bagong langit. Okay, verse 16. Wala na. Okay, 15 lang. Tama. Okay? Yan po yung lugar. Ano po? Na kung saan, makita po natin. Kung tawagin, ikalawang kamatayan. Forever and ever. Forever and ever. Yan. Now, chapter 21, verse 1. Kasunod na chapter. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Kita niyo yung sistema? Yung itsura na maging sanglibutan? Ano sa palagay niyo pag inisip niyo yan? Pag pinicture niyo sa isip niyo, wala na lahat. Wala na yung muwa. Wala na yung mga mall. Wala na lahat. See? Kahit dagat, wala na. See? Anong itsura ng mundo? Masigit na maganda. Alam niyo kung bakit? Matutupok lahat yan. Alam ba niyo na matutupok lahat yan? Ha? Lilinisin hanggang doon sa kalawakan. Lahat ng mga araw na yan malulusaw sa matinding init. Babaguhin lahat ng Diyos ang paglalagyan ng kanyang mga anak. Okay? 2 Peter chapter 3. Verse 10 to 13. Tingnan niyo. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkanglangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Okay? Tuloy. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo na mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Okay? Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay na nasa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. See? Lahat ng gawa ng tao, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang talino, sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, sa pamamagitan ng kanyang diskarte, abilidad, lahat ng yan, wala ng kabuluhan. Lahat mapaparang. Ilalagay ng Diyos yung kanyang sarili. See? Nakaharian. Na higit na mas maganda sa ating kinalalagyan sa kasalukuyan. Ang Diyos ang siyang maggagawa ng lahat ng bagay na ating paglalagyan ngayon. Ano po? Ang sabi diyan sa panahon na yan, wala nang pagluha.
Wala nang kahapisan, wala nang hirap. Pupunasan ng ating mga luha, wala na lahat. Wala nang daan ng anumang mga kasakitan sa ating mga buhay. Ang sabi diyan sa Revelation chapter 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. See? Ito, bumababa ngayon. Nahulaan ba ninyo sa panahon ng mga yan? Dumaan lahat-lahat ang mga bagay na kasakitan. Asan tayo? Wala. Andun tayo. Dumaan yung mga digmaan, dumaan yung lahat ng ano. Pagbatak sa atin, andun. Bumaba ang mga bagay para tapusin ang kasalanan. Hindi pa rin tayo kasama diyan. Sa 1,000 years na paghahari, hindi tayo kasama diyan. Andun pa rin tayo. Pagbaba nitong bagong Jerusalem, andyan tayo. Yan ang aking paniniwala. Andyan. Yung kasama niya yun lahat, buong sanglibutan, sa 1,000 years, at saka yung karamihan, bansang Israel. Sila maghahari sa lahat ng bagay. Ano po? Saka guguloy ng Diablo ulit. No? Hindi tayo kasama dyan. Bansang Israel. Yung ating binasa dyan, puro bansang Israel. Yung guguloy ni Gog, bansang Israel. Lahat ng yan. Hindi tayo kasama dyan. Ay ito tayo sa bagong langit, bagong Jerusalem, na bumababa. See? Lahat ng bagay, binago na ng Diyos. Wala na yung araw, sapat yung kanyang kaluwalhatian na lumiliwanag. Hindi ka na makakaramdam ng pagod. Hindi ka na makakaramdam ng gutom. Hindi ka na makakaramdam ng antok kasi wala ng gabi. Puro na lang araw. See? Sapat yung kaluwalhatian ng Diyos ang lumiliwanag magpakailanman. Forever. Forever. See? Ito yung ating kalagayan. Ano ang bagay na inihanda ng Diyos na bahagi ng tinatawag na paradise sa atin? Masikip na maganda sa nakikita natin sa ngayon. Pantay-pantay na tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Di ba? Sarap ng buhay. Wala nang magkakasakit. Wala nang mapuproblema. Wala na. Ano na? Pinakita ni Propeta Isaias na pati yung baka, ano ba ito? Ang leon, kumakain na ng damo. See? Pinakita niya ng sanggol, gumagapang nilalaro yung lungga ng cobra. Wala nang delikado. Wala na. Sa Isaiah chapter 11 yan. See? Ito po yung buhay natin. Ano po? Lagi may seguridad. Mag-iisip kayo, bakit, paano kayo ito pag sinunog na lahat? No? Tandaan ninyo mga anak ng Diyos, secure. Secure. Pag binasa niyo John chapter 10, verse 27 to 29, sabi ng Panginoon, aking mga tupa, sa aking mga kamay, hindi sila mapapahamak. See? Never sila mapapahamak. Yun ang ating buhay. Siya, kamay niya, kamay ng Ama, doble ang umahawak sa atin. Yun ang mga bagay na yan, ang hindi alam ng mga taong mayroong relihiyon. See? Maraming tao ngayon, nagpapakasunog sa kanilang relihiyon. Pabayaan natin sila mga nauunang, sabi nila, sila relihiyon na tinatag. Pero ang problema, hindi nila alam yung mga bagay ng mga kaganapan. See? Now, sa susunod, pasok tayo. Kapigatian. Revelation.
Basahin niyo Revelation chapter 6. Yan ang pagpasok ni Antikristo. Pag-aaral natin yan sa susunod. Pag-aaral natin sa susunod yung 3 persona. Unholy persons. Simula sa Diablo, kay Antikristo, at sa bulaang propeta. Okay po? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, kung saan o Diyos, naroon po ang iyong pangunat guide, Diyos, sa aming mga pag-aaral. Sapat po ang mga biyaya po ito na makita po namin ang tagni-tagni, o Diyos, na mga pangyayari. Hanggang yun, Panginoon, sa magaganap sa sanglibutan, magaganap sa iyong mga anak, at sa bagay, Panginoon, ang kinabukasan ng pangkalahatan na kung saan makakapiling ka namin, Ama, sa pangwalang hanggan. Pagpalain mo po ang lahat ng aming pag-aaral. Igawan mo po sa amin, Panginoon, pagpapala, biyaya ng kaunawaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.